May panibagong pinag-iinitan ngayon ng bansang Iran. Matapos nilang sinasabing isinara na nila ang Strait of Hormuz, ngayon ay nagbabalak naman silang isara ang Red Sea region kung hindi daw aalisin ng Amerika ang kanilang blockade. Well, pag-usapan natin yan mga tol, samahan ninyo ko. Audio Jungle. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So eto mga tol, may bagong pinag-iinitan ngayon, etong Iran. Yung Red Sea mga kapatid, ang kanila namang balak isara daw ngayon. Matapos nga mga kapatid na sabihin ni US President Donald Trump na gagawin muli nila itong US blockade at sinabi nilang iti-take over nila itong Strait of Hormuz. Para mas malaman natin ang buong detalye, samahan ninyo ako, bigyan natin to ng komentaryo at reaction, panoorin natin to ng sabay-sabay. Pero bago yan, syempre baka hindi ka pa nakakapag-subscribe dito, subscribe ka na mga tol, samahan ninyo ko. Syempre huwag nyo rin kalimutan i-click ang notification bell para nanonotify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Panoorin na natin. Nagbabala ang Iran na isasara ang Red Sea kasama ang Persian Gulf at Sea of Oman kung muling igigiit ng Amerika ang pagpapatupad sa US blockade sa Strait of Hormuz Ang dami nilang ino-hostage na mga mga daanan at sa pagpasok ng kanilang mga barko. Ito ang pahayag ni Rear Admiral Ali Azmaei, ang Naval Commander ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Aniya, haharangan ng IRGC ang lahat ng exporting at importing vessel na dadaan sa nasabing mga lagusan. Ayan, haharangan nila ang lahat ng mga exporting at importing vessels na dadaan sa mga lagusan. Sa madaling salita, yun nga parang hostage na rin mga tol, no? Yun nga yung sinasabi natin itong nakaraan Naglalaban sila pero gusto nila meron silang idadamay. Kumbaga parang hindi pwedeng tayo lang maglaban. Dadamay namin to pag di nyo kami tinigilan. Alam niyo yun yung parang 'di ba, ginagawa yun ng mga rebelde na kumukuha sila ng mga hostage nila, dadalhin nila dun sa bundok tapos makikipagnegosasyon sila. Parang ganun. Pero eto hindi naman mga tao yung kinukuha nila kundi naapektuhan yung ekonomiya ng buong mundo dahil ang gusto nilang mangyari is pahintuin ang daloy ng mga importing at exporting. Siyempre damay dyan ang ekonomiya. So ganyan ngayon nagiging resulta nun. Ekonomiya ang kanilang pinupuntirya. Yun ang strategy nila mga tol. Kung ipagpapatuloy ng Amerika ang anilay illegal na maritime blockade nito. Nauna nang sinabi ni United States President Donald Trump na ang Amerika ang magsisilbi ng bantay o guardian ng Strait of Hormuz at nagpahiwatig na maniningil para sa kanilang serbisyo. Kinutya naman ito Maniningil. ni Iran Foreign Minister Syed Abbas Araghchi na nagsabing ang Iran ang nag-iisang guardian ng Strait of Hormuz at mananatili ito sa Iran habang buhay. Ooh. Kung maniningil man sila, titiyakin nilang patas ang halaga. Ayon naman kay Iranian professor at political analyst Mohammad Marandi, alam na ng Iran noong una pa na hindi tutupad si Trump sa Memorandum of Understanding o MOU. Kaya ginamit lang din ito ng Iran upang magpalakas, makapagdagdag ng supply upang muling humarap sa laban ng may mas malaking puwersa. So inamin ngayon nila na yung Memorandum of Understanding o yung ceasefire na yan ay ginamit din nila mga tol. Well, aminado rin naman ng Amerikang ginamit din nila yung mga time na yan para magpalakas. Tulad nga nung sinabi ni di ba, J.D. Vance, kapwa Amerika at Iran ay nagpapalakas during that time. Nagre-refill ng mga langis, di ba? Nagre-replenish ng kanilang arsenal. Yung Iran, sinabi nila, dami daw nilang nabebenta noong mga panahon na yon. So ngayon nga, eto, tila ba wala ring katapusan at talaga walang hanggan ang dami ng mga missile ng Iran. Ayon nga sa ibang balita, sa WION ata yun. Sa WION o first post ko napanood. Hindi ko na nabigyan ng reaction kasi pag nakaupo ako, nagse-cellphone ako, nanonood ako ng mga balita Tila ba kaya daw makipaglaban ng Iran kahit na umabot pa ng 8 taon? Grabe. Ganong karami yung kanilang mga missile dyan. Tuloy natin to.
Sa kabila ng palitan ng matitinding retorika, naninindigan si Trump na wala ng urungan ang pag-atake ng Amerika sa Iran. Ayan na, edi parang all-out war na rin yan. Sa ngayon, tuloy ang pag-takeover ng US sa Strait of Hormuz. We're taking out all of their capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up just controlling the whole thing. We'll have it under control very quickly. Yeah. Ayon sa ulat, July 10 pa nang sumulat si Trump sa US Congress upang ipaalam ang plano nitong muling pag-atake sa Iran Oh, at pagpapatupad na muli ng blockade bilang parusa sa Iran sa ginawa nitong pag-atake sa ilang commercial vessels sa Hormuz Strait noong July 6 at July 7. so sila ang tagapagparusa. Ngunit sa pinakahuling panayam sa US leader, sinabi nito na hindi niya isinasara ang pinto para sa isang kasunduang pangkapayapaan sa Iran. Palagay ko sinasabi na lang din niya yan, pero palagay ko wala na talaga sa kanilang bibitaw dyan. No? Do or die na yung ginagawa nila. Alam nyo mga tol, kung naaalala niyo, ewan ko sino sa inyo nakapanood ng reaction video natin ng isang araw. Nag-post si Mojtaba sa kanyang socials. Well, hindi rin natin alam kung si Mojtaba ba talaga nag-post nun. Kasi nga, since nang maluklok siya bilang sumunod na Supreme Leader, never pa naman siyang lumabas sa publiko o gumawa man lang ng video message na tulad ng ginagawa ng kanyang ama. Diba? Ang ginagawa niya lang is post sa socials. Alam naman natin ang realidad. Pwedeng gawin niya ng admin, pwedeng gawin niya ng ibang tao. Kasi post lang naman, tatype ka lang naman dun diba? Hindi natin alam kung siya pa rin ba talaga yon. Iba pa rin talaga ang bisa kapag nakita natin siya nag-video o nakikita natin siya mismo yung nag-asasalita sa harap ng camera. Which is hindi niya ginagawa mga tol, no? Hindi natin alam, baka si Abbas Aragchiga may hawak ng FB page niya o kaya kung ano man yung social media niya mga tol Pero gayon pa man, ang sabi doon sa post na yon ay vengeance daw ang dinedemand ng kanilang bansa at mangyayari daw yun yung paghihiganti nila. Lalo-lalo na doon sa pagkamatay ng kanyang ama, si Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. No? Nung February 28, nung unang bugso ng bakbakan nila. So ibig sabihin nun, wala na talagang negosasyon tuloy-tuloy talaga ang laban nila. Pero sa ngayon, tuloy sila sa bakbakan at tuloy ang pagharang sa mga barko ng Iran. Oh, I never reached that conclusion, but we're hitting them very heavy tonight. We're putting the blockade back. And it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. So it's a blockade. It's a very strong blockade. The blockade was probably more effective even than hitting them, but I think the combination is the thing that really does it. But you think a deal is still possible? Yeah, I think a deal is possible. Sure, I do. Noel Polyarco, Ayan na, Persian Gulf, Sea of Oman, Red Sea, yan yung mga balak isara ng Iran mga kapatid, no. So ano kaya magiging epekto nito at ano kaya ang kahahantungan mga tol nitong mga bakbakan na yan. Ngayon nagkakaroon ng bakbakan ngayon ng Saudi at saka Yemen. Houthi at saka Saudi forces. Grabe. So sa mga OFW na nandiyan, ingat kayo palagi. Sumunod na lang kayo sa mga abiso at sinasabi ng gobyerno dyan at sana'y nasa maayos kayong kalagayan. Hanggang sa muli mga kapatid. Peace out.